Sayang ang gustong mangyari ni Pangulong Marcos sa ating bansa. Gusto ni Pangulong Marcos from day one, respetado ang Pilipinas, respetado ang mga Pilipino, umiiral ang batas, paunlarin ang bansa, palakasin ang ekonomiya, palakasin ang seguridad, magkaroon ng matinong trabaho ang mga Pilipino, proteksyonan ang mga mahirap sa magitan ng ayuda at mga programang totoo. Yan ang layunin ng Pangulong Marcos. Labanan ng korupsyon, irespeto ang karapatang pantao at marami pang iba. Kulang lang sa suporta mula sa mamamayan, mula sa mga opisyal ng pamahalaan. Real talk lang po ito. Ako ay hindi taga-gobyerno, hindi ako tagapagsalita ng gobyerno. Tayo ay nag-oobserba, nag-aantay, nagbabantay sa kanilang ginagawa at sinasabi. At karapatan ko pong bigyan ng opinyon ang mga sitwasyon. Kasi mataas ang expectation ng taong bayan nang makabalik ang mga Marcos sa kapangyarihan. Ngayon si Pangulong Marcos bilang Pangulo ng ating bansa na mag-iiba ang buhay ng mga Pilipino. Sa isang banda, nagbago kasi walang paglabag sa karapatang pantao ang Marcos administration. Hindi naman pwede na yung mga lumalabag sa batas ay hindi kakasuhan. Hindi naman pwede na yung ginagawa ng ibang sobrang pang-aabuso sa kapangyarihan at kanilang karapatan, ibabaliwala. Hindi po, may batas tayo, lalo na yung cyber libel. Normal lang silang balikan. Pero maliit yun eh. Yung gusto ng Pangulo at forecast ng Pangulo, yung pakipag-ugnayan sa business community, lahat ng sektor, foreign investor, at sa foreign country para tayo umunlad, hindi maramdaman ng mga Pilipino. Ang isa pang masakit nito, real talk lang po mga kaibigan, huwag kayong magalit. Sa pagpapatupad ng batas, hirap na hirap tayo. Maraming butas at meron pang sumasalungat o kumukontra. Nagkakampihan pa, nangingibabaw ang kampihan, proteksyon, kaysa sa panagutin sa batas ang kahit sino. Masyado tayong nagpakilala at nakikilala ng international community. Pati yung mga internal problem natin, hirap na hirap nating bigyan ng solusyon sa sobrang bagal ng justice system sa ating bansa. Dito lang po sa graft in corruption napakatindi sa matagal ng panahong nangyayari sa ating bansa. Ngayon lang, under President Marcos Jr., siya lang ang nagpatigil at nagpaimbestiga at in-expose kahit sino itong katiwaliang ito. Pera ng bayan ninakaw. Yan ay internal problem natin. Nagulat ang buong mundo sa talamak na korupsyon sa Pilipinas na dati idinidinay ng mga nakaraang gobyerno, nakaraang Pangulo, lahat nagmamalinis, wala daw korupsyon ang bansang ito. Ito si Pangulong Marcos kakaiba, in-expose, totoo, mayroong korupsyon. Bilyon at trilyon ang nawalang pera. Natuwa, masaya ang business community, foreign investor, at international community, counterpart ng ating bansa. Dahil ini-expose, umaasa silang matitigil ang korupsyon, makikikayat natin ang mga kapitalistang dayuhan, mga turista, at iba pa, may engganyo. Pero, hindi ganong kabilis ang naging resulta. Ilang buwan na. Alam nyo sa ibang bansa, pag may korupsyon, sa loob lang po ng 36 na oras, may hinuhuli na. 24 hours lang, may huli na. May huli na at may nakakulong na. Dito sa atin, 8 buwan na. Maya 1 taon na. Kakapiranggot pa ang nahuhuli at nakukulong. Yan din ang ating ipinakilala at nakilala sa atin. Yung ating sariling problema, hindi natin maresolba sa lalong madaling panahon. Paano na pag international issue na? Kaya nga, hirap na hirap tayo sa West Philippine Sea. Atin ito. Meron ng court decision. Nanalo na tayo. Meron tayong batas.
exclusive economic zone, hindi pa rin natin mabigyan ng sapat na proteksyon. Ipinagtatanggol pa ng ibang Pilipino ang bansang umaagaw tulad ng China. Kaya pag binasa ng international community, anong meron sa Pilipinas? Internal, external problem. May problema tayo. May kahinaan pa rin tayo. Yung policy, foreign policy, independent policy ni Pangulong Marcos, napakaganda. Pero hindi na ipatupad o hindi nagawa ng mabilis at tama. Mas marami pang kumukontra. Kaya yung pasintabi na po, kahinaan natin sa justice system, pagkakaisa para sa kaunlaran ng bansa, pagkakaisa para sa katatagan ng bansa, pagkakaisa para ipaglaban ng teritoryo ng bansa, hindi pa natin maipakita sa buong mundo ang ganyang klaseng sitwasyon. Nakakalungkot. Real talk lang po ito. Kung naintindihan nyo, hindi kayo magagalit. Pero kung hindi kayo nakakaintindi ng paliwanag, magagalit kayo. Pero I don't care. Sasabihin ko ang lahat kung ano ang nangyayari sa atin. Kasi itong aking mga channel at mga topic, laging for information and for education. Wala akong pagtatakpan dito. Pag tama ang ginagawa ng gobyerno, susuportahan natin. Pag may mali at kulang, sasabihin natin. At ito nga yung sinasabi ko. Maganda ang layunin ni Pangulong Marcos, pero ang implementation super bagal. Mabagal. Ang problema ang kalaban ay panahon. 2 taon na lang. Eleksyon na. 2 taon na lang. Tapos na ang term ni Pangulong Marcos. Kaya pa ba ang naging pangako at gustong mangyari para sa pagbabago na totoo sa Pilipinas? Yun po yung nagiging problema natin. Siyempre, gusto nating matuloy, magkaroon ng katuparan ng pangako at pagbabago. Pero sa dami ng butas, sa dami ng mga bagay na problemang nailatag ko na, yun ang nagbibigay ng sagabal at kabagalan. Paano yan? At paano ang mangyayari? Mananatiling mahirap ay mahirap. Mananatiling mahirap, walang hustisya. Mananatiling ang mahirap ay mahirap. Ang mayaman, may impluensya ay mananatili na masarap ang buhay nila. Only in the Philippines. Hindi ko alam kung takot silang ipatupad ang batas or meron silang pinoproteksyonan. Dapat yung political will na ginawa ni Pangulong Marcos, sunod-sunod yan. Consistent yan. Hindi lang si Pangulong Marcos dapat yung ipakita ang political will. Kung hindi lahat ng mga nasa gobyerno sumunod sa seryosong paglilingkod ni Pangulong Marcos at political will na kanyang pinapairal. Walang kinikilingan, walang proteksyonan, walang hindi mananagot kapag lumabag sa batas para sa pagbabago. Yan po yung inaasahan pero mabagal pa. Please like and share ng ating mga topic for information only. Opinion, interpretation, analysis, base sa nangyayari at nakikita, nararamdaman pa.